What's up sa inyo mga nilalang? It's your boy Michael East, man. Kamusta kayong lahat? Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload. But anyways, sa video na to ay pupuntahan natin ang isang good spot sa San Juan, Batangas. Isang camping experience na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Na-miss ko to, man. Excited na ako i-share sa inyo kung ano nga ba yung kaganapan na nangyari dito. Ito na yata ang pinakamasaklap na nangyari sa amin sa camping. Nag-stop over muna kami kasi parang nag-overheat yung transmission ni homie. E nandito kami ngayon sa papuntang Lipa. Naghahanap kami ngayon dito ng mekaniko. Bali, ginagapang-gapang ko na lang muna si homie hanggang dun sa mekaniko. Tapos patingin natin to. On the way kami ngayon sana sa camping. Medyo matagal na rin tayong di nakapag-camping tapos ganito pa yung nangyari. But anyways, all goods lang. Tingin ko naman masusolusyonan natin to. Kuminto muna ako dito sa Petron sa may Lipa. Pa-cool down na lang muna tayo kasi talagang dumudulas yung transmission, no? Bali nandito kasi yung transmission cooler niya, dahil bali nabuhusan na rin naman natin siya. Pahingayin lang muna natin. Wala kasi ako makita na mekaniko dito, no? Puro auto shop lang. Linggo kasi neto at wala rin talaga ako makita na mekaniko sa daan. Kaya naman nagpasya na ako na lang ang gagawa. Ang unang pumasok sa isip ko ay i-change oil na lang. Sakto, nasa Caltex gasoline station din kami. Dito kami nakahanap ng spot at dito ko na din to gagawin. Grabe yung itim, ha? So mga nila lang ako, sasabihin nyo na pabaya ako kay homie dahil di ako nagpapalit ng ATF. Pero 3 months ago o 4 months ago nung huli ako nagpalit ng ATF oil niya, kaya confident ako na maayos yung ATF system niya, no? Pinagtataka ko lang kasi sa dipstick niya medyo okay naman yung kulay. Halos araw-araw ko chine-check yon, yung level ng dipstick pati yung kulay ng ATF. Okay naman, no? Kaya nagulat ako nung pag-change oil natin ngayon. Is ganun na pala talaga yung kulay niya sa loob. After na ilang oras sa paggawa ko dito, tinesting ko na si homie. Makikita dito na hirap na talaga umahon si homie. Medyo napanghinaan ako ng loob. After nang ayusin ko siya, ay ganun pa din. Walang pinagbago. Ginabi na kami. Nagpasya na lang ako na dahan-dahanin na lang ang biyahe namin hanggang sa makarating kami sa campsite. Kasi kung babalik pa kami pa Manila, ay mas malayo yon. Pero nakasama pa din naman si homie. Nakarating na kami sa spot at makakapagpahinga na din. At yun nga ang nangyari sa amin kay homie. But anyways, ang mahalaga ay nakarating na kami dito kagabi. At talaga namang ginapang ko yung kalsada. Ginapang namin ni homie hanggang sa makarating kami dito. Saka ko na po problemahin yung transmission ni homie. So dumating kami kagabi dito, wala pang tao. Bali ngayong umaga, may nagdatingan na. Ito yung setup namin. Ganda na spot na to, men. Actually pangalawang balik na namin dito. Maaga pa kasi, nakagising lang namin ni Joanne. Di pa kami nakapag-setup ng awning at ibang mga gears. Maraming pagkakataon kasi na nag-camping tayo, hindi ako nakapag-video. Gusto ko muna sulitin yung mga oras na yun. Pangalawang balik na namin dito sa spot. Sobrang solid na spot na to, men. Ayon sa weather, maganda naman yung panahon na darating sa mga susunod na araw. Setup na muna natin tong awning at yung ibang mga kagamitan ni homie. So ang setup natin ngayon, maglalabas ako ng table dito. Magbubuo na rin ako ng kitchen. Tapos setup natin yung likuran ni homie. Ilang araw din kasi kami mag-i-stay dito, kaya maganda na yung mga nakasetup yung mga camping gears natin. Setup na natin to si homie. Ito, binalik na natin tong extension na table niya kasabay na itong deflip na table din niya. Ito na yung simpleng setup niya ngayon, man. Tapos dito yung kitchen natin. Katapat natin yung magandang dagat, oh. Sarap magluto pag ganyan. Yan si Kai, nakatali. Sa mga hindi pa nakakakita ulit kay Love, malaki na si Love. Yan na siya. Di ko lang sila mapakawalan ngayon dahil nga marami mga campers o mga tao dito sa campsite. Nasample na kanina ni Love yung alagang pusa
nung isang campers, sinugod niya doon kaya ayaw ko na maulit yun, no. So itong ating breakfast, meron dito Hungarian sausage at bacon. Basta galing sa MB Prime Steak. Yung mga meats niya napakasarap. First time natin matitikman tong Hungarian nila, pati tong bacon. At dahil medyo matagal-tagal nga kami walang update sa inyo, babalita ko lang sa inyo si Joanne. Tignan niyo siya anong nakikita niyo sa kanya. Baby bump. Yun. Buntis nga pala si Joanne, men, no? Sobrang solid dahil magkakaroon na naman tayo ng baby. At hulaan nyo sa comment section kung boy o girl. Hindi ka makawala, no? Pwede, maraming tao eh. Medyo matagal-tagal din tayo din nakapag-setup sa dagat, men. Tsaka bihira na rin ngayon yung makakapag-setup ka sa front beach mismo, no? So, swerte natin dahil nakahanap tayo ng ganitong spot pa. Dito lang sa Batangas. Amoy pa lang, men, sobrang sarap na. Niluluto na natin yung bacon. Bali, magluluto tayo ng Hungarian sausage, tatlo, tapos yung kalahati ng bacon, no? Solid talaga pag MB Prime Steak yung pagkain, man. Speaking of MB Prime Steak, ito yung mga product lineup nila. Meron silang premium rib eye steak. Isa sa pinaka-solid niyan, man. Tenderloin steak. Nakalagay din yung bansa kung saan galing yung mga meat na yan. So ngayon, ang niluto natin is itong Hungarian sausage. Tsaka itong cured bacon. Pinadalan din kasi tayo ng brochure which is ito. Yan. Dito nakalagay yung mga ibang detalye nila. Ma-accept sila ng mga cater, birthdays, wedding, at iba pa, ano. Yun, solid, man. So luto na tong ating pagkain. Itong sausage, bacon, itlog, at sinamahan natin yung kanin ng toasted na garlic. Sobrang solid, man. Tapos ganito yung view mo. Hey, kain tayo mga nilalang. Pagbanlaw na kami. Sarap maligo sa dagat, men. Medyo umuulan kasi sa hindi kalayuan. Kaya siguro marami basura sa gilid. Pero okay lang naman. Dahil basura naman ng dagat yun. Makulimlim pa rin ang langit. Paulan na. Prepare lang kami dito sa loob ni Homie. Ito solid, oh. Ganito yung pangarap kong setup eh. Kaso ayaw sa akin talaga ng pitching. Solid na setup nyo. Kayak na may makina. Ganda.
Maraming tao ngayon doon, namumugita. Kaya na natin makapaglakad dito sa gilid oh. Ito resort din siya. So totoo niyan mga nilalang, napakahirap na makahanap ng beach front or umispot ka sa harap ng dagat dito sa Batangas, bukod sa crowded na medyo mahal pa yung mga campsite na pwede yung ganun spot, pero dito nakahanap nga tayo ng spot. Ang totoo niyan mga nilalang, medyo matagal nga tayong walang upload pero lagi naman tayo nagka-camping. May mga spot tayo na napupuntahan na hindi muna ako nagbibideo dahil nga gusto kong masulit muna no. But anyways, yun nga, kung kailan tayo nag-video dun pa tayo nasiraan. Nagkaroon ng malaking problema si homie, kaya habang nandito tayo, hindi pa rin mawala sa isip ko yung nangyari. Actually hindi pa talaga siya ayos ngayon. Pinilit lang talaga namin na makapunta dito dahil halos malapit na, kesa umuwi pa kami. Kahit sana makauwi lang kami at doon ko na siya ayusin sa bahay. Medyo mahirap kasi kasama ko yung dalawang camper dogs pati si Joanne. Buti sana kung ako lang kahit ilang araw no, kahit dito ko na siya ayusin o maghanap ako ng mekaniko na ayos. Kaya sana maging maayos na si homie para makauwi tayo ng matiwasay. Share ko na din sa inyo itong bagong dagdag natin sa ating setup ng electrical system o power supply. Yan, meron tayong bago, ang Anker Solix C300 DC. Yan, meron siyang 7 ports, dalawang USB type at 4 naman na USB type C. Pwede mo nga rin pala ito i-charge gamit ang solar. At yung mga charging ports na ito is hindi lang basta charging ports no, dahil mga fast charger siya. Kaya nitong pabilisin ang pag-charge ko sa aking mga gadgets katulad ng mga drone, cellphone at cameras. Meron din tong cigarette lighter port. At ang palagi ko talagang ginagamit dito is itong ilaw niya. Bagay na bagay kasi siya sa kay homie kapag ka matutulog ako. Pinapaandag ko lang tong ilaw para ka nang nakalamp no. May 3 ilaw din siya, yung low, mid, tsaka itong high. At pwede mo rin ito i-adjust. Yan. At ang maganda pa dito, napakagaan niya. Sobrang handy men. Kaya kahit saan mo siya dalhin, all good sa all good siya. So may natira pa tayo kanina, Hungarian sausage. And merienda time na, so may dala naman kaming hotdog buns. Gaga tayo ng merienda. Minsan ganito lang yung mga magagawa mo sa camping no, tumunganga, pagmasdan yung paligid at kumain. Ano masasabi mo dun sa lasa ng sausage tsaka bacon? Ano, masarap. Yung bacon, tama lang yung alat niya, tsaka maano mo talaga yung smoky flavor niya. Tapos yung Hungarian, yung spices niya, yun nag-complement talaga lahat. Lasang lasa no? Oo, lasang-lasa. Habang niluluto pa lang eh. Maamoy mo na siya, ang bango talaga. Hindi ako mahilig mga nilalang sa mga sausage. Pero nung natikman ko to, masarap pala talaga no. Shoutout sa MB Prime Steak sa napaka-solid na pagkain na to. At sumapit na nga ang gabi, nakatulog kami kanina mga nilalang no. Sarap kasi ng naging weather dito. Kahit na hapon is malamig siya. Anyways, may mga nagdatingan pa na campers at dito naman sila sa likuran namin pumesto. So yun mga nilalang, ito na nga pala yung itsura ni homie. Kung gusto nyo mapanood yung pinakabuong pagkaka-renovate ko dito, nilagay ko dito sa taas yung link kung saan nyo mapapanood. Anyways, quick banter lang tayo. Yan, dito naglagay tayo ng 2 faucet. Yung isa fresh water, ito naman drinking water. So ito yung lababo natin no. Dito sa tabletop nya, yan, ganyan yung itsura nya. Ito may TV tayo, na ilagay na rin natin. Yung rep natin nandito sa baba. Yan, kasalukuyan gumagana yan ngayon. Dito naman nakalagay yung mga pang kitchen natin. Sa itong drawer para sa kutsara, tinidor. Eto, yan, meron tayo dito ang drawer slide. Dito nakalagay yung mga charger natin at mga abubot kung ano-ano pa no. At sa ilalim naman yan may 2 cabinet door. Nakalagay dyan yung mga damitan natin. So dito naman yung power supply, power station. Nandiyan dyan lahat, electrical supply sa baba. So ito, gumagana yung 2 natin power supply. Yun, kaya naman kung gusto nyo makita yung kabuuan ng pagkakagawa ko dito,
from zero to ganito. Panoorin nyo na lang dun sa link na nilagay ko sa itaas. So sa almusal natin, titinapay lang tayo. Tapos meron pa naman tayo natirang bacon. Ito yung papalaman natin. Ang ganda ng dagat, men. May mga naliligo na. Pa-high tide na din kasi. Sobrang kalmado ng dagat. Ganyan yung mga dagat, yung mga masarap paliguan. Yung hindi maalon, kalmado lang. Kita mo, patag na patag yung dagat. Problema pa rin si homie. I-check ko pa lang siya. Kahit sana makauwi na lang kami ng safe, makarating kami sa bahay, doon na namin siya ayusin, no. Bali mamayang gabi aalis na rin kami, magpapack up na. Hindi namin alam kung hanggang kailan pa kami dito. Kaya naman para makasiguradong may ulam, ay binili ko na tong isdang binibenta ni Kuya. Bagong huli mula sa dagat. Ano bang tawag sa isdang to sa inyo? Comment mo naman para malaman natin. So mga nilalang, nag-iwa ko na siya. Yan, kumuha lang ako muna ng part na makakain lang namin ngayon. Yun, no, nagprito din tayo. Mukhang masarap, para talaga siyang bangus lang, no. Yun. All goods, naluto na natin tong ating pagkain. Yan, ito binili natin na isda. Sinabawan ni Joanne yung isa. Ito iba naman ay naprito na. Tapos sasamahan pa natin ng sausawan, no? Nag-charge lang ako ngayon ng power supply dahil nalowbat na itong mga power supply natin. Yan, pinandab ko muna si homie. Kasalukuyan siya nag-charge ngayon. Ito yung detalye ng pag-charge niya. Yan. Charger 1 yung gamit natin. Habang nag-charge ang power station natin kay homie, sinubukan kong i-testing kung kakagat pa ba ang gearing nito. Kumapit siya, pero titignan ko kung bibitaw ulit. Oh, nawala na naman. Pinimera ko nawala. Wala siyang abante, oh. Naka-primera yan. Walang abante. Ayaw na talaga at hindi na siya makaabante. Parang naka-neutral na lang. Mukha yatang tatagal pa tayo dito sa spot. Sa mga oras na to, medyo na-stress na ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Tinawagan ko na yung pinagkakatiwalaan kong mekaniko. Pinaliwanag niya sa akin yung mga dapat kong i-check at gawin kay homie. Oh, cool. Bali, nagpe-prepare na sana kami, alis na. Kaso, hindi na talaga siya maka-andar eh. Hindi siya makaabante. Hindi, nag-i-start naman pero wala nang kapit talaga. Dun sa fuse pag chinig mo pa yung mga relay baka may itim. Dapat yun ang i-check mo kasi naalala ko may supply
kasi yan, may sakit yan dun sa ilalim. Wala, sinilip ko na rin yung sinasabi ni Uncle yung mekaniko natin. Yung fuse tsaka relay, wala naman siya sunog or what. Siguro magsasabi na talaga tayo na kailangan na natin magpa-rescue dito, men. Ngayong araw sana na ang plano namin na umuwi, pero wala, hindi na talaga siya gumagalaw. Ayaw na kumapit ng tuluyan yung transmission niya. Wala, men, no choice tayo. Antayin talaga natin. Bali ang plano, pupunta na lang yung uncle ko dito na mekaniko. Dito na lang niya gagawin si homie. Wala, ginawa ko na lahat ng paraan, lahat ng mga sinabi nila sa akin na dapat kong gawin o i-check, pero wala, dumudulas talaga yung gearing niya. So meron pa naman kaming ulam, may tubig pa kami inumin, may bigas pa kami. Panigurado mag-extend na lang tayo dito ng isang araw pa. Wala, ganun talaga ang buhay. Stock up tayo ngayon dito sa campsite, pero all goods lang dahil dito naman tayo na stock up kaysa pinilit namin na lumabas sa labas. Dun pa kami magka-aberyano, dun pa tayo i-rescue. So dito sa campsite kahit papano safe tayo, makakatulog din tayo, meron CR, at syempre may magandang view. Buti na lang din itong setup namin, kahit papano laging handa. Yan, kompleto naman tayo dyan. Sila Kai, wala namang problema dyan dahil may pagkain din naman sila. Meron pa kasing guest ngayon kaya hindi ko pa sila mapakawalan, hindi pa sila makagala. Ang lagay ng dagat, nag-low tide na naman siya. Hindi na kami nakaligo ngayon pero okay lang naman. Kinabukasan, umaga pa lang ay dumating na sila. Agad hinanap kung ano ang sira. Na-discover na nasunog na pala ang ilang mga wires papunta sa transmission. Ilang oras din ang gawaan at sa wakas, okay na ulit si homie. Isa man tong hindi magandang karanasan para sa amin. Malaking aral pa rin ang iniwan nito. Hindi lahat ng camping pane-relaxation. Minsan, may darating na pagsubok. May maiiwan kang importanteng gamit o kaya naman masisiraan ka sa daan. Hindi lahat ng plano laging smooth, pero lagi may paraan kung may tiyaga at tiwala ka. At higit sa lahat, mas naaalala natin hindi lang yung hirap, kundi yung mga taong tumulong at yung mga sandaling pinili natin maging positibo kaysa sumuko. Kung tutuusin, madali sana sumuko at hayaan na lang masira ang buong biyahe. Pero doon ko na-realize na ang totoong essence ng camping at van life ay hindi lang ang maganda mong destinasyon, kundi kung paano maharapin ang mga unexpected na sitwasyon. Dahil sa huli, hindi ang problema ang tatatak sa alaala, kundi yung tapang, tiyaga at pasasalamat na dala mo pag-uwi. At lahat ng to ay magiging kwento na lang, katulad nito.